Hinamak na manugang. Kabanata 751. Gayunpaman, tumingin lamang si Lolo Shu at walang pakialam na sinabi. Kunin mo na, pagkasabi noon ay ikinaway niya ang kanyang kamay at pinaatres si Helena sa gilid. Si Helena ay orihinal na puno ng kagalakan at nais na ipakita ang kanyang mukha sa harap ng mga kamag-anak ng Shu family. Hindi niya inaasahan na ang matandang master ay magiging malamig at walang pakialam. Agad siyang nakaramdam ng kaunting kalungkutan at mapait na naglakad sa gilid. Isang junior ng Shu family na nakatayo sa tabi ng armchair ang nagsabi, Tita Feng, napakaraming tao ang pumupunta sa family meeting ngayon, kung wala kayong sapat na upuan, kailangan kong pahirapan ang inyong pamilya para tumayo. Ayos lang, nagmamadaling tuma-NGO si Helena. Inalalayan ni Alex Dixon si Jane Lewis sa gilid at bahagyang nasubsubang mukha habang sinasabing, wala pa bang upuan? Nabuntis lang ang asawa niya, kaya paano siya tatayo doon ng matagal? Binigyan siya ng mapanuksong sulyap ng junior at nagkibit balikat, Liu ang apelyido niya. Siyempre ang upuan niya ay kailangang ibigay sa mga tao ng Shu family, hindi qualified ang mga tagalabas. Itinuro ni Alex Dixon ang kaliwa at kanina ng armchair at sinabing paano sila. Ang lugar na itinuro niya ay natural na Lujian. Sa oras na ito, puno ng galit ang mukha ni Lolo Shu. Kinawayan niya si Helena, masyadong masungit ang manugang mo. Kahit na ang apelyido ni Lujian ay Lu, junior pa rin siya ng aming Shu family. Paano ka nakabalik at hinayaan ang mga tagalabas na dumating at gumawa ng gulo? Puno ng gulat ang mukha ni Helena, mabilis siyang lumingon kay Alex Dixon at pinagalitan, shut up, huwag kang gumawa ng gulo sa family meeting ng Shu family. Malamig na tumingin sa kanya si Alex Dixon. Kung hindi lang dahil ayaw niyang mahirapan ang asawa, hindi niya natitiis ang babaeng ito. Malinaw na hindi inilagay ni Shu Old Master si Helena sa kanyang mga mata. Hindi man lang niya ito binigyan ng upuan, ngunit masigasig pa ring umakyat si Helena. Hindi niya alam na mababa ang tingin nito sa kanya. Kahit na nagbigay si Helena ng mga mamahaling regalo at sinubukan ang kanyang makakaya na pabor sa kanya, minamaliit pa rin siya ng matandang master ni Shu. Ang mga kamag-anak ng pamilya Shu ay tumingin lahat kay Alex Dixon ng may paghamak at panunuya. Naramdaman din ni Albert Lewis ang ganitong uri ng pressure. Hindi niya pinagaan ang kapaligiran at nakangiting sinabi kay Alex Dixon, Alex. Diba sabi mo first time mong bumisita sa Shu family? Diba sabi mo may regalo ka para kay Old Master? Dali kunin mo, palabas na. Ang orihinal niyang intensyon ay hayaan si Alex Dixon na magkaroon ng magandang relasyon sa Shu family. Bahagyang kumunat ang noo ni Alex Dixon. Gusto niyang maging regalo sa pagpupulong, ngunit dahil nabanggit ito ng biyenan, naglabas siya ng isang folder. Ang folder ay naglalaman ng 60 milyong dokumento ng utang ng Shu family. Lumakad paarap si Alex Dixon at tumangala. Sabi niya, Old Master, bilang asawa ni Jane, ito ang unang pagkakataon na bumisita ako sa Shu family. Wala akong respeto sa iyo. Hindi na kailangan, ang marangal na boses ng matandang master ni Shu ay sumabad sa mga salita ni Alex Dixon, this is your first time coming to our Shu family, hindi ka pa nakakapasok sa family tree, kaya hindi ka mabibilang na miyembro ng Shu family natin. Naging malamig ang ekspresyon ni Alex Dixon, at naging awkward din ang ekspresyon ni Jane Lewis. Hindi niya akalain na tatanggi ang matandang master na kilalanin si Alex Dixon. Si Shu Chun, na nakaupo sa ibaba ng matandang master, sa oras na ito, sinabi niya sa kakaibang tono, Jane, hindi tulad ng hindi mo alam ang aming Shu family ay isang edukadong pamilya. Napakahigpit ng mga patakaran ng aming pamilya. Hindi lang kahit sino ang maaaring pumasok sa family tree at maging miyembro ng aming pamilya Shu. Malamig na sinabi ni Jane Lewis, si Alex Dixon ang asawa ko, at siya rin ang manugang ng Shu family. Hehe. Ngumiti si Shu Chun at umiling, sinabing, hindi yan ang sinasabi mo, ang Shu family ay naging malayo sa loob ng maraming henerasyon, kung gusto mong pumasok sa aming Shu family, dapat kang makilala ng kanilang elder, hiling sa iyong asawa na gumanap ng maayos. Sinadya niyang magsalita ng malakas at napakagaan ng pakiramdam sa kanyang puso, gusto niyang maghiganti dahil sa pang-aapi ni Alex Dixon sa huling pagkakataon. Gusto niyang sumali si Alex Dixon sa Shu family, sa panaginip niya.
Noong nakaraan, itong si Dixon ay nagwala sa kanya, at halos itinapon niya ang kanyang asawa. Umiyak siya sa harap ng kanyang ama, si Shoe Old Master, at iyon ang dahilan kung bakit nagkaroon ng masamang impresyon si Shoe Old Master kay Alex Dixon. Sa sobrang galit ni Jane Lewis ay namula ang kanyang mukha. She questioned, bakit hindi mo kilala si Alex? Kung ganoon nga, ano ang bilang ng pamilya ko? Ang kanyang asawa ay talagang hindi kasama ng mga elder ng Shoe family. Ito ay malinaw na hindi nagbibigay ng mukha kay Alex Dixon sa publiko. Naglakad pasulong si Helena sa takot at hinayla si Jane Lewis. Anong ginagawa mo? Hintayin mong kumilos ng maayos si Alex at aprobahan siya ng mga matatanda ng Shoe family, hindi pa ba sapat yun? Ayaw niyang sumali si Alex Dixon sa family tree ng Shoe family dahil natatakot siyang mawala ng mukha. Hindi na kailangan yun, malamig na sabi ni Alex Dixon, hindi ako interesado sa isang maliit na Shoe family. Anong biro, siya ang marangal na Dixon family sa Yan Capital, ngunit ang Shoe family na ito ay napaka-arogante kaya gusto nilang sumapi siya sa family tree ng Shoe family. Masyadong mayabang ang isang pamilya na kasing laki ng lingga. Sa sandaling matapos magsalita si Alex Dixon, hindi napigilan ni Shoe Kiming na punahin siya. You are a junior, how dare you speak in such a tone? Talagang walang galang ka sa mga nakatatanda sa iyo. Mahinang sabi ni Alex Dixon, that is your elder. It has nothing to do with me. It's fine kung hindi mo tatanggapin ang regalo. Sana lang ay hindi ka magsisi pagdating ng panahon. Ngayon lang, hindi siya kasama sa Shoe family, at ngayon sinabi niya ang junior, na isang double standard. Pagkatapos niyang magsalita, galit na hinampas ng matandang master ni Shoe ang armchair. How rude, Helena, paano mo napangasawa ang anak mo at nakahanap ka ng ganyang baliw na lalaki? Pinuna rin siya ng isang grupo ng mga kamag-anak ng Shoe family. Masyado siyang mayabang. Hindi niya iniisip ang mga matatanda at ang batas. Saan siya nanggaling? Helena, kahihiyan talaga sa pamilya mo ang manugang mo. Akala ko big boss ang manugang niya, pero sa huli, hoodlum lang. Nang marinig ang pamumuna mula sa mga kamag-anak ng pamilya Shoe, nakaramdam ng labis na kahihiyan si Helena, gusto niyang maghukay ng butas at magtago dito, sa sobrang galit niya ay ikinaway niya ang kanyang kamay at sinampal si Alex Dixon, pinagalitan siya nito habang hinahampas siya. You piece of trash, how do you want me to lose face? I shouldn't have married my daughter to you. Hinawakan ni Alex Dixon ang kanyang palso at pilit siyang inihagis palayo. Galit na galit si Helena na muntik na siyang magmura. Malamig na sigaw ni Shoe Old Master, na nasa bulwagan. Tama na, gaano pa ba kahirap ang gusto mong idulot, dahil hindi ka alagad ng pamilya Shoe? Maaari kang umalis pagkatapos ng pulong na ito, mula ngayon, hindi ka na pinapayagang pumasok sa mga tarangkahan ng pamilya Shoe. Mabilis na ibinaba ni Helena ang kanyang ulo at humingi ng tawad. Sa sobrang galit ni Jane Lewis ay naikayam niya ang kanyang mga kamao at namula ang kanyang magandang mukha. Sa anong batayan, talagang pinalayas niya ang kanyang asawa sa pamilya at hindi kasama sa buong buhay nito. Hindi na niya gustong pumasok sa Shoe family. Nagpasya si Jane Lewis at hinawakan ang kamay ni Alex Dixon. Kahit anong mangyari, hindi niya hahayaang mabuli ang asawa. Tumayo siya kasama ang asawa. Naramdaman ang determinasyon ng kanyang asawa, ginamit din ni Alex Dixon ang kanyang malaking kamay para makipagkamay kay Jane Lewis, na hindi siya dapat mag-alala. Isang pamilyang Shoe lamang, kahit lumuhod sila sa harap ng pamilya Dixon, wala silang mga kwalifikasyon para gawin iyon. Pansamantalang natapos ang bagyo, ngunit ang saloobin ng maraming miyembro ng Shoe family kay Alex Dixon ay naging mas malamig. Pagkatapos batiin si Shoe Old Master, nag-set up ang Shoe family ng handaan at nagsimulang kumain. Gayunpaman, tungkol kay Helena, ang mga miyembro ng Shoe family ay mas mapang-api, hindi man lang siya binigyan ng upuan at hinayaan na lang siyang kumain at ang kanyang pamilya habang nakatayo. Matapos masaktan ang matandang master, ano pa rin ang katayuan niya sa pamilya Shoe? Sa pagharap sa mga isnob na kamag-anak na ito, galit na galit si Alex Dixon. Kung hindi dahil sa asawa niya, umalis na lang siya. Nakahanap siya ng plastik na bangko at hinayaan si Jane Lewis na kumain. Ang pamilya Shoe ay nagkaroon ng kapistahan ng 10 mesa, na puno ang buong pesyo. Naging abala ito sa ingay at excitement.
Labis din ang hinanakit ni Helena, ngunit siya ay nagalit at hindi nang ahas na magsalita ng kahit ano. Hinawakan niya ang bowl at nagtago sa gilid. Kinasusuklaman niya si Alex Dixon sa kanyang puso. Kung hindi dahil sa basurang ito, paano siya trituhin ng ganito ng kanyang pamilya? Kabanata 752. Ang pinakakapansin-pansing tao sa mesa ay natural na ang magiging pinuno ng pamilya Shu, si Shu Qiming, at lahat ay nag-aagawan upang mag-toast at sumumpa sa kanya. Bilang karagdagan, si Lu Jian ay napapaligiran din ng mga tao, bagamat hindi Shu ang kanyang apelyido, isa siya sa pinakamagagandang tao sa buong pamilya Shu. Ngayong kinuha na niya ang kumpanya ng parmasyutiko ng kanyang ama, siya ay naging presidente sa murang edad, lahat ay nagtatanong din sa kanya, sinusubukang mapalapit sa kanya. Tita Chon, ang anak mo, si Ajian, ay talagang nangangako, sabi ng isang kamag-anak, siya ay presidente sa murang edad. Si Shu Chon ay nakikinig sa lahat ng pumupuri sa kanyang anak, agad niyang sinasadyang sabihin ng malakas, siya ay wala, kamakailan lang ay pumirma siya ng isang malaking kontrata. Huwag mo siyang purihin, maliit na bagay ito sa kanya. Mamaya, may bisitang darating para makita si Ajian, huwag kang magugulat kung makita mo siya. Sino ang big shot na ito? Baka siya ay mula sa isa sa 4 na malalaking pamilya sa Yan Capital. Malaman mo kapag dumating siya, sinadya ni Shu Chon na pigilan sila sa pag-aalinlangan at ngumiti ng mas proud. Nang matapos siyang magsalita ay lalong naging maingay ang mga kamag-anak sa kanilang paligid. Bakit maliit na bagay ito? Nabalitaan ko na ang kontratang pinirmahan ni Ajian ay sa Jiang's Corporation. Tama, ang Jiang's Corporation ay isa sa 4 na malalaking pamilya sa Yan Capital, marami sa mga boss ang gustong makipagtulungan sa kanila. Nakakamangha talaga si Ajian na makapirma ng kontratang ito ng mag-isa. Mula ngayon, ang bilang ng mga kabataang lalaki sa pamilya Shu ay magiging Lu Jian. Lahat ng mga kamag-anak sa silid ay sinusubukang purihin siya, na nagpangiti kay Shu Chon at labis na ipinagmamalaki ang kanyang sarili. Naipit si Helena sa isang sulok at sobrang asim ang puso niya, kasabay nito, napuno siya ng sama ng loob. Pagkatapos ng huling insidente kay Shu Chon, nagkaroon na ng alitan sa pagitan nila, ngayong pinigilan siya ng anak ni Shu Chon, nakaramdam na lang siya ng hindi komportable sa kabuuan. Kasalanan ng manugang na basura ang lahat, hindi siya kasing galing ni Lu Jian. Ang kontrata ng Jiang's Corporation, medyo nagulat din si Jane Lewis. Sa lohikal na pagsasalita, ang mga kumpanyang natipo ng Jiang's ay karaniwang malalaking korporasyon na may mga asset na higit sa 10 bilyon, napakabuti para sa kanila na magtrabaho kasama ang mga maliliit at katamtamang laki ng mga kumpanya na may mga asset na humigit kumulang 1 bilyon. Higit pa rito, kinuha ni Lu Jian ang kumpanya ng kanyang ama at ang kanyang mga koneksyon ay hindi sapat, paano siya sinwerte at pumirma ng kontrata sa Jiang's Corporation. Sa gitna ng pambabala ng kanyang mga kamag-anak, nanatiling walang ekspresyon si Alex Dixon. Nang makuha ang kanyang mga kamag-anak ang kontrata sa kanyang bahay noong araw na yon, ibinigay niya ito kay Jiang Handong para pirmahan nila, at isa sa kanila ang kontrata ni Lu Jian. Sa oras na ito, ang isa sa mga kamag-anak ay sadyang ipinikit ang kanyang mga mata kay Alex Dixon at sinabi sa isang hinihingal na boses. Talagang may kakayahan si Lu Jian, ang aming Shu family ay may ilang mga kontrata na tinulungan niyang ayusin. Nang humina na ang boses niya ay agad ding nag-echo ang 2 pang babae. Tama, sa kabutihang palad, ang ating Shu family ay mayroong Lu Jian. Kung hindi, hindi natin malalaman kung sino ang hahanapin. Sino ang hahanapin natin? Hindi kaya imposibleng mahanap ang manugang ni Helena? Tita Feng, hindi mo ba sinabi ang magang mo ay presidente? Bakit hindi siya makapirma ng ilang kontrata? Kailangan mo pang umasa sa tulong ni Lu Jian. Sa pangungutya ng kanyang mga kamag-anak, ang mukha ni Helena ay napalitan ng berde at puti. Siya ay labis na napahiya. Matagal na niyang binitawan ang kanyang malalaking salita. Hindi niya inaasahan na hindi makakapirma si Alex Dixon sa kontrata at magiging sanhi ng pagkawala ng mukha niya sa buong Shu family. Nakaramdam din ng kalungkutan si Jane Lewis sa kanyang puso nang marinig niyang tinutuya ng kanyang mga kamag-anak si Alex Dixon, ngunit hindi niya mapigilan ang mga kamag-anak ng pamilya Shu na magsalita, kaya umaasa na lamang siyang matapos ang kanyang pagkain at umalis.
Pinirmahan ni Alex Dixon ang kontrata sa kasunduan at wala siyang oras na sabihin kay Helena ang tungkol dito. Ngayon na narinig niya na ang kanyang mga kamag-anak ay iniuugnay ang kredito kay Lucian, ngunit alam niya ang noo niya. Iniisip niya kung sasabihin ba niyang pinirmahan niya ito. Sa sandaling ito, umalingaw-ngaw ang tawa ni Lucian. Wala lang. Ilang salita lang mula sa akin. Lahat tayo ay mula sa Shu family. Tama lang na tulungan kitang pumirma ng ilang kontrata. Nang matapos siyang magsalita ay natigilan si Alex Dixon. Hindi niya maiwasang mapasulyap kay Lucian. Talagang sinamantala ng batang ito ang sitwasyon at inilagay ang kontrata sa kanyang sarili. Si Lucian ay napapaligiran ng mga tao sa gitna, kalmado at hindi nagmamadali. Si Shu Chun, na nasa tabi niya, ay lalong naging mapagmataas at sadyang nagpanggap na mahihinhin sa malakas na boses. Wala lang. Maraming big boss ang kilala ng anak ko. Hindi ba maliit na bagay ang pumirma ng kontrata? Kung hindi, bakit personal na pupunta rito si Young Master Jiang mula sa Jiang's Group para pumirma ng kontrata sa kanya? Ang isang grupo ng mga kamag-anak mula sa pamilya Shu ay mas sabik na purihin si Lucian, na nagsasabi na si Lucian ay may magandang kinabukasan. Nakangiting tumayo si Shu Old Master, kinuha ang alak at sinabing, si Ajian ay talagang isang bihirang talento sa mga nakababatang henerasyon ng Shu family. Lahat, bigyan siya ng toast. Pagkatapos sabihin yon, bigla niyang inutusan si Helena, halika, ibuhos mo ang alak para sa lahat. Hindi inaasahan ni Helena na ituturo siya ni Shu Old Master. Natigilan siya saglit, ngunit ayaw niyang salungatin ang reputasyon ng matandang master. Pinipigilan lang niya ang galit at ibuhos ang alak. Hindi siya katulong. Sa mga kamag-anak ng Shu family, siya ay isang elder pa rin. Ngayon, hiniling talaga sa kanya ng matandang master na magbuhos ng alak para sa pamilya Shu, kasama ang ilang juniors. Nakaramdam ng sobrang awkward si Helena. Sa oras na ito, uminom si Lucian ng 2 baso ng alak at casual na sinabi kay Alex Dixon, siya nga pala, magdala ka ng ilang basong walang laman, magdala rin ng ilang prutas para maibsan ang hangover ng lahat. Hindi kumikibo si Alex Dixon at malamig na sinabi, may kapansanan ka ba? Kung aaminin mong baldado ka, matutulungan kita dahil sa pakikiramay. Kung hindi, maaari kang pumunta ng mag-isa. Ikaw, agad na nagbago ang ekspresyon ni Lucian, inis niyang tinitigan si Alex Dixon. Ang basurang ito ay talagang naglakas loob na kontrahin siya. At sa harap ng napakaraming kamag-anak. Sandaling tumahimik ang mga nakapaligid na kamag-anak, maraming hindi nasisiyahan at nanunuyang mga tingin ang lahat ay tumingin kay Alex Dixon. Nagalit din si Shu Old Master, hinampes niya ang tasa sa mesa, dahilan para tumailaysek ang alak kung saan-saan. Hindi ka pa nakakapasok sa family tree ng Shu family. Ang paghiling sa iyo na magbuhos ng alak para kay Ajian ay nagpapakita ng paggalang sa iyo. Mahinang sinabi ni Alex Dixon, maliit na Shu family lang ito, hindi ko naman ito ginusto, dahan-dahan kayong kumain, lalabas ako at makalanghap ng sariwang hangin. Pagkasabi nun ay tumalikod na siya at lumabas ng pinto. Galit na galit si Shu Old Master kaya naging purple ang mukha niya. Tinuro niya ang background ni Alex Dixon, at nanginginig ang mga braso niya. Agad na humakbang si Lucian at hinawakan ang braso ng matandang master. Habang pinapakalma niya siya, sinabi niya sa malalim na boses, Tita Feng, bakit ba napakawalang disiplina ng manugang mo? Tingnan mo kung gaano kagalit ang matandang master, paano mo nahawakan ang iyong manugang? Junior pa lang siya at pinipintasan niya si Helena sa harap ng lahat. Matagal nang nagpipigil ng galit si Jane Lewis at ngayon ay malamig niyang sinabi, kahit na mali ang nanay ko, hindi mo dapat sabihin. Kung hindi masabi ni Ajian, dapat kong sabihin, tama ba? Nagdilim ang mukha ng matandang master ni Shu habang inihampas ang kanyang palad sa mesa. Sa sobrang takot ni Helena ay nanginginig ang buong katawan. Habang galit na pinapagalitan niya si Alex Dixon sa tiyan, mabilis niyang ibinaba ang ulo at humingi ng tawad, Old Master, I'm really sorry. Hindi ko alam kung anong gamot ang nainom ng basurahan ngayon. Pag-uwi namin mamaya, tuturuan ko siya ng leksyon. Ang mga kamag-anak na nakapaligid sa kanya ay nagsimula na ring punahin siya. Helena, ano ang pinakasalan mo sa anak mo? Bakit ganyan ang napili mo? You don't even know the rules. Where did you find this hoodlum?
Nakahanap ba ng ganitong klaseng tao ang anak mo dahil hindi siya makapag-asawa? Napayuko si Helena at patuloy na humingi ng tawad. Galit na galit siya kay Alex Dixon sa kanyang puso. Siya ang naging sanhi ng pagkawala ng mukha niya sa pamilya Shu at naging dahilan upang siya ay punahin ng matandang master ni Shu. Kabanata 753. Kinayla ni Helena si Albert Lewes at paulit-ulit na yumuko ang dalawa sa kanilang mga kamag-anak para humingi ng tawad. Nang makita ang kanyang mga magulang na napapaligiran ng pamilya Shu at nagdurusa sa katahimikan, namula ang mga mata ni Jane Lewes at ang galit sa kanyang puso ay hindi maipaliwanag. Bakit? Lahat sila ay miyembro ng pamilya Shu. Bakit minamalas siya ng mga tinaguriang kamag-anak na ito? Mababa ang tingin kay Alex Dixon. Si Helena ay kadalasang napakakuripot, ngunit hindi siya maramo sa pamilya Shu. Upang pasayahin ang matandang master, hindi lamang siya gumastos ng 6 na milyon para kay Yu Guanyin, ngunit sinubukan din niyang purihin ito. Gayunpaman, gaano man sila kakumbaba, hindi sila makakuha ng papuri mula sa pamilya Shu. Dad, Mom, don't apologize to them. Let's go. Si Jane Lewes ay labis na nagalit. Humakbang siya at itinulak ang karamihan, hinayla si Helena at gustong umalis. Anong ginagawa mo? Binuksan ni Helena ang kanyang kamay at sinaway sa mahinang boses, bilisan mo at humingi ng tawad sa matandang master at sa iyong mga tiyuhin. Ang usapan ngayon ay kasalanan ng basura. Pagkatapos mong bumalik, hiwa-hiwalayan mo siya kaagad. Ma, bakit humihingi ka ng tawad sa kanila? Si Jane Lewes ay nakaramdam ng mas mali. Isang grupo ng mga tao ang pumupuna kay Helena, at talagang tinawagan siya ni Helena para humingi ng tawad. Bilisan mo na ibaba mo ang iyong ulo. Pilit na idiniin ni Helena ang ulo ni Jane Lewes para yumuko at nagbabala rin. Nandito na ang buong pamilya Shu at gusto mo pa kaming mawala sa mukha. Talagang walang choice si Jane Lewes kundi tiisin ang hinaing at sundin ang kanyang mga magulang para ibaba ang ulo sa mga kamag-anak ng Shu family. Tuldok. Sa labas ng pinto. Nagsindi ng sigarilyo si Alex Dixon at huminga ng malalim. Kung alam niya na ang mga kamag-anak ng Shu family na ito ay napaka-snobbish, hindi siya pupunta, lalo pat tulungan silang pumirma sa kontrata. Nagkagulo pa rin ang piging. Parang hindi na sila makakaalis agad. Bukod dito, sinabi ni Lujian na nag-imbita siya ng isang kilalang panauhin, at ang grupo ng mga kamag-anak ng pamilya Shu ay hindi umalis. Naghihintay sila para makita ang natatanging panauhin na inimbitahan ni Lujian. Si Alex Dixon ay hindi interesado sa tinatawag na distinguished guest sa lahat. Napagdesisyonan niya na kapag lumabas ang asawa ay agad niya itong hihilahin at aalis. Ayaw niyang manatili sa ganitong uri ng karumal-dumal na lugar kahit isang minuto. Sa sandaling ito, bigla niyang nakita ang ilang itim na mararangyang sasakyan na dahan-daang nagmamaneho patungo sa pasukan ng mansyon ng Shu family. Ang unang nagmaneho ay isang Rolls-Royce Phantom. Ang plaka ng lisensya ay 0 ng Yan Capital. Pinaikit ni Alex Dixon ang kanyang mga mata. Bakit parang pamilyar? Sa sandaling ito, huminto ang ilang luxury cars malapit sa Shu Mansion. Magalang na bumaba ng kotse ang driver at binuksan ang pinto para sa backseat. Napapaligiran ng kanilang bodyguard, lumabas ng kotse ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng branded suit na may kahangahangang hitsura. Inangat ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang ulo at biglang nakita si Alex Dixon. Nabigla siya at agad na naglakad na may magalang na ekspresyon. Mr. Dixon, ikaw, bakit ka nandito? Sino ka? Tiningnan siya ni Alex Dixon mula ulo hanggang paa at kinumpirma na hindi pa niya nakita ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito. Yumuko ang medyo may edad na lalaki at ngumiti ng paumanhin. Master Dixon, ako ang kasambahay ng Jiang Mansion. Noong huling pumunta ka sa Jiang family para gamutin ang matandang master, nakita kita. Oh. Hininaan ni Alex Dixon ang kanyang boses, ngunit nagulat siya at nagtanong, narito ka ba para hanapin ang Shu family? Ganito. Agad nang umiti ang kasambahay ng pamilya Jiang na humihingi ng tawad, nagpadala si Lujian ng isang mapagbigay na regalo sa ating young Master Jiang sa front desk ng kumpanya. Hiniling din niya na may magsalita sa ngalan niya. Muli siyang tumawag para imbitahan, ibalik ang regalo at sabihin sa kanya na hindi ako libre ngayong gabi. Pagkatapos sabihin iyon, ang katiwala ng pamilya Jiang ay ngumiti ng buong pagmamalaki at sinabi,
kung hindi dahil sa katotohanan na ikaw ang nag-facilitate ng kontrata, hindi ko sana personal na ginawa ang paglalakbay na ito. Sa madaling salita, hindi niya sinasadyang sabihin ang anumang bagay. Si Lu Jian ay isang taong hindi siya sineseryoso. Siya ay isang maliit na figure, at ang katiwala ng pamilya Jiang ay personal na pumunta dito upang bigyan ng mukha si Alex Dixon. Pagkatapos sabihin yun, nagtatakang nagtanong ang katiwala ng pamilya Jiang, Master Dixon, bakit ka nakatayo dito? Itinapon ni Alex Dixon ang upos ng sigarilyo at casual na sinabi, ito ang bahay ng biyenan ko. Pinatawag ako ng biyenan ko dito para dumalo sa handaan ng pamilya Shu. Hihintayin kong matapos ang aking asawa at umalis ka na. Ano? Matagal na nagulat ang kasambahay ng pamilya Jiang. Pagkatapos, namula ang kanyang mukha, at agad siyang yumuko ng 70 degrees. Master Dixon, I'm really sorry. Ngayon lang ako nagkamali. Patawarin mo sana ako, Master Dixon. Ang sama ng tingin ko. Hindi ko alam na ang pamilyang Shu ay iyong inain, patawarin mo ako, Master Dixon, sasabihin ko kay young Master Jiang. Takot na takot siya na pinagpawisan siya ng malamig. Ang maliit na Shu family ay talagang ang pamilya ng biyenan ni Master Dixon. Ito ay masamang balita. Ayos lang, aalis na ako agad. Walang pakialam na winagaway ni Alex Dixon ang kanyang kamay. Wala siyang pakialam sa Shu family. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang tanyag na panauhin na binanggit ni Lu Jian ay si Jiang Handong. Sa kasamaang palad, hindi siya dumating, hindi niya masyadong inisip ang isang maliit na figura tulad ni Lu Jian. Si Alex Dion ay may walang pakialam na ekspresyon sa kanyang mukha, ngunit ang katiwala ng pamilya Jiang ay pawis na pawis. Hindi niya alam kung saan ilalagay ang kanyang mga kamay at paa, at ang kanyang puso ay nasa estado ng takot. Kanina lang, sinabi niya talaga kay Master Dixon na hindi siya galing sa pamilya ng biyenan niya. Ito ay isang malubhang krimen. Nataranta ang katiwala ng pamilya Jiang. Mabilis siyang tumalikod kay Jiang Handong at tumawag. President Jiang, may nangyari. Ang Lu Jian na sinabi mo sa akin na ibalik ang regalo ay talagang kamag-anak ni Master Dixon. Ano? Nasa meeting room pa rin si Jiang Handong. Napabuntong hininga siya sa gulat at sobrang kaba. Nagsisi siya na hindi siya malinaw na nag-imbestiga at tinanong ang hapunan ni Lu Jian. Kung nasaktan niya si Master Dixon, hindi ito katumbas ng halaga. Sa pag-iisip nito, agad na tumungo si Jiang Handong sa 12-dosenang shareholders sa meeting room at malamig na sinabi, pansamantalang sinuspinde ang meeting, may importante akong gagawin, kailangan kong lumabas. Pagkasabi noon ay agad niyang itinaas ang paa at naglakad palabas. Kinailangan niyang personal na bumisita sa Shu residence at humingi ng tawad kay Master Dixon. Pagkatapos tumawag, ang kasambahay ng Jiang residence ay mabilis na yumuko at nakipag-chat kay Alex Dixon, sinamahan itong hintayin ang kanyang asawa. Hindi na siya naglakas loob na magsalita ng walang kaparikan, kaso na-offend niya si Master Dixon. Casual na nagtanong si Alex Dixon tungkol sa sitwasyon ngayon ng joint ventures, nagtataka kung bakit hindi pa lumalabas ang kanyang asawa. Sa kwarto, nakabaw na si Jane Lewis ng 12 beses at humingi ng tawad sa mga kamag-anak ng Shu family, kabilang ang ilan sa mga nakababatang henerasyon. Pinilit din siya ni Helena na yumuko, na nagparamdam sa kanya ng labis na pagkakamali. Ang buong pamilya Shu ay minamalas ang kanilang pamilya. Hindi ba dahil walang pera ang pamilya niya noon? Sa sandaling ito, nagbuhos si Lu Jian ng isang malaking tasa ng white wine at naglakad sa harap ni Jane Lewis na may peking ngiti. Jane, pinagalit ng asawa mo si Old Master. Pumunta ka at bigyan mo ng toast si Old Master at humingi ka ng tawad sa asawa mo. Sinulyapan siya ni Jane Lewis. Puno ito ng malabakal na puting alak, at ito ay mas malaking tasa. Mayroong higit sa 3 tail ng alak sa tasa. Ito ay malinaw na sinadya ni Lu Jian na tinutokso siya. Malamig niyang sinabi, paumanhin, hindi ako makakainom ngayon. Kung ganoon ay minamaliit mo ang matandang Panginoon. Minababa ang Shu family. Tinitigan siya ni Lu Jian at sinabing. Bahagyang sabi ni Jane Lewis, hindi lang ako umiinom. Tsaka kanina pa nagsorry ang pamilya ko, tapos malapit nang matapos ang pagkain ko. Pasensya na, kailangan ko munang umalis. Ayaw niyang manatili sa maruming lugar na ito kahit 1 minuto. Nakakatawa.
Biglang hinampas ng matandang master ni Shu ang mesa, puno ng galit ang kanyang mukha. Helena, dahil minamaliit ng anak mo ang aming pamilya Shu, kung gayon ang maliit na templo ng aming pamilya Shu ay hindi makatanggap ng iyong pamilya. Ngayon, aalisin ko ang lahat ng galing ka sa family tree ng Shu family. Kabanata 754 nang matapos siyang magsalita ay natakot na si Helena kaya naging berde ang mukha nito. Natarante rin si Shu Fugi. Kung sila ay pinatalsik sa pamilya ng Shu family, ang kanilang pamilya ay mahihiwalay sa pamilya, hindi na sila makakapasok sa family tree o sa libingan ng mga ninuno. Pinahahalagahan ni Helena ang pamilya, sa sobrang takot niya ay agad siyang humingi ng tawad. Old Master, Jane didn't mean that. Sa tingin ko yun ang ibig niyang sabihin, walang sinabi ang matandang master ni Shu. Tinawag niya ang dalawang elder sa tabi niya at malakas na sinabi, itapon ang ancestral memorial tablets ng pamilya ni Helena sa labas ng ancestral hall mamaya, dahil hindi siya miyembro ng Shu family, hindi na siya kailangang samahan. Nang marinig ito, natakot si Helena kaya nanlambot ang kanyang mga binti at napaluhod siya. Old Master, I was wrong, please don't throw my parents' memorial tablets out. Natakot din si Shu Fugi at mabilis na lumuhad. Itinapon niya ang mga memorial tablet ng kanyang mga magulang sa labas ng ancestral hall at inilipat ang mga puntod ng kanyang mga magulang mula sa libingan ng mga ninuno ng Shu family, parang gumuho ang langit. Siguradong sisisihin sila ng kanyang mga magulang sa pagiging unfilial sa ilalim ng tagsibol. Si Shu matandang master ay nanatiling hindi natinag. Huminga siya ng malamig at sinabing, dahil hindi mo iniisip ang pamilya Shu at ang mga matatanda, hindi mo na kailangang manatili. Tama, hindi mo lang ako kinikilala bilang tiyahin mo. Talagang hindi mo iniisip ang aming Shu family. Sinamantala ni Shu Chun ang pagkakataong magsalita sa kakaibang tono. Itinuro niya ang mga tapyas ng ninuno sa mesa at sinabing, alisin mo ang mga tapyas ng ninuno mo, hindi ito kayang bilhin ng ating templo. Habang nagsasalita siya, tiningnan niya si Lu Jian at hinayaan ang kanyang anak na natanggal na ang mga tabletang ninuno ni Helena. Natarante si Helena at nagmamadaling hinayla si Lu Jian palayo, kung may sasabihin ka, sabihin mo. Hindi mo maaaring bawiin ang mga tabletang ninuno mo. Nang hilahin niya ang braso ni Lu Jian, umindayog si Lu Jian sa gilid at ang ilang mga memorial tablet na malapit sa kanya ay nahulog sa lupa na may tunog na pa at nahulog sa ilang piraso. Natigilan si Helena, ang mga ancestral tablet ay nabasag lahat at ang buong pamilya Shu sa bahay ay agad na sumabog. Mas malala pa ito, sinamantala ni Shu Chun ang pagkakataon na sumigaw, mabuti, Helena, gusto mo bang durugin ang aming Shu family, gusto mo pang basagin ang mga memorial tablet ng ating mga ninuno? Hindi ko, gayunpaman, ang galit sa mga miyembro ng pamilyang Shu ay nabaliw na at sumugod upang saktan si Helena. Galit na galit si Shu Old Master kaya ang buong katawan niya ay nanginginig. Tinuro niya si Helena at sumigaw, lumuhad ka. Ibigay mo sa mga ninuno. Bawal durugin ang mga tabletang ninuno nila. Huwag mong patulan ang aking ina, sabik na sabi ni Jane Lewis kaya sumugod siya upang protektahan si Helena. Natarante rin si Albert Lewis at mabilis na tumakbo pasulong. Sa sandaling ito, sinamantala ni Lu Jian ang pagkakataon na sipay ng likod ni Albert Lewis. Napasigaw si Albert Lewis sa sakit, sinipa siya sa lupa at napaluhod na may masakit na ekspresyon. Si Jane Lewis ay pinigilan ng dalawang kamag-anak mula sa pamilya Shu. Nang makita niya ang kanyang ina na binugbog ng kanilang kamag-anak at ang kanyang ama ay sinisipa sa lupa, nagalit siya na namula ang kanyang mga mata, nagpumiglas siya ng husto at gustong sumugod. Gayunpaman, ang kanilang pamilya ng tatlo ay higit sa bilang dito. Mayroong 12 ng mga kamag-anak sa pamilya Shu, kahit na ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas, hindi siya makagalaw, nakatingin lang siya ng walang magawa habang ang kanyang mga magulang ay idiniin ng isang grupo ng matipunong lalaki mula sa pamilya Shu, na nakaluhod sa harap ng kanilang mga ancestral tablet at inamin ang kanilang mga pagkakamali. Umungol si Lolo Shu at itinuro si Jane Lewis. Atali mo rin siya, lumuhad sila sa harap ng mga tapyas ng ninuno at humingi ng tawad. Base sa si Jane Lewis ay pilit na nagpupumiglas at sumigaw sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin, si Lu Jian ang bumukod sa aking ina, kung gusto niyang lumuhad, siya ang luluhod. Nang si Helena ay pumunta upang seluhin si Lu Jian, nakatayo siya sa gilid at malinaw na nakita ito.
Kakadikit pa lang ng mga daliri ni Helena sa manggas ni Lujian nang kusa siyang tumalikod na parang hindi nakabaligtad na tao, sinamantala niya ang pagkakataong gamitin ang kanyang siko para itulak sa lupa ang tumpok ng mga tabletang ninuno sa handog. Sinadya niya. Gusto niyang i-frame si Helena at itaboy ng buong Shu family ang kanilang pamilya. Huwag kang magsalita ng walang kwenta, dumilim ang mukha ni Lujian at malamig siyang sumigaw. Ang nanay mo ang nagtulak sa akin palayo. Huwag mo akong sir-on. Ang lahat ng mga kamag-anak ng Shu family sa paligid ay sabay-sabay na nag-uusap, pinapuna si Jane Lewis sa pagiging mali. Lumakad pasulong si Lujian na may madilim na mukha, hinawakan ang braso ni Jane Lewis, at buong lakas siyang kinaladkad pasulong. I'm not going, let go of me. Magulo ang buhok ni Jane Lewis at galit na galit sa puso. Hindi ba mahirap lang ang pamilya niya? Bakit mababa ang tingin ng pamilya Shu sa kanyang pamilya? Seryoso ang mukha ni Lolo Shu habang itinaas ang kanyang boses at sinabi sa kanyang mga kamag-anak, tumahimik kayong lahat, ngayon, parurusahan namin si Helena at ang kanyang pamilya ayon sa mga tuntunin ng pamilya. Ayon sa mga tuntunin ng pamilya Shu, kung sila ay saktan ang mga tabletang ninuno, sila ay mapapaalis sa pamilya at iba pa. Ang pag-aari ng pamilya Shu ay gagamitin sa pag-aayos ng mga ancestral na tableta ng pamilya Shu at para magtayo ng bagong ancestral hall. Ano, gusto mong kunin ang ari-arian ng pamilya ko? Natigilan si Albert Lewis at itinaas ang ulo mula sa lupa. Gustuhin man niyang itaboy ang mga ito, hindi niya kukunin ang lahat ng ari-arian ng kanilang pamilya. Sinabi ni Lujian na may peking ngiti, Tio Leo, ito ang tuntunin ng pamilya ng ating pamilya Shu. Lumalabag ito sa tuntunin ng pamilya ng Shu family at sinira ang mga ancestral memorial tablet ng ating mga ninuno. Lahat ng ating ari-arian ay kukumpiskahin para sa pamilya ayusin ang ancestral hall. Hindi, patawarin mo ako, matandang master, patuloy na umiiyak at napaungol si Helena. Sa oras na ito, hindi niya alam kung saan napunta ang kanyang karaniwang katapangan, ang alam lang niyang maawa ay humingi ng awa. Si Lujian ay naglabas ng isang dokumento mula sa kung saan at pilit itong isinuot sa harap ni Helena, iniabot nito sa kanya ang isang panulat. Tita Chun, ito po ay isang dokumento na nag-forfeit ng ari-arian at nakumpiska ang ari-arian ng pamilya, maaari mo itong pirmahan. Nanginginig si Helena at halos mawala ng malay. Naubos lahat ng pera niya ng ganun-ganun lang? Ang lahat ng ito ay kailangang ideposito sa pamilya Shu at gamitin para sa pondo ng pamilya. Napilitan si Helena na hawakan ang panulat, nanginginig ang buong katawan niya at ang puso niya ay kumirot hanggang sa kamatayan, halos dumudugo ang puso niya. Bilisan mong pirmahan, naiinip si Lujian, hinawakan niya ang kamay ni Helena at pinili itong pumirma sa property transfer agreement. Ang bagay ngayon ay pinlano nila ni Shu Chun sa mahabang panahon, gusto nilang maghiganti para sa kahihiyan na nawala sa WeChat group noong nakaraan. Ngayon lang, sinasadya niyang nabasag ang ancestral tablet, actually, hinawakan lang ni Helena ang cuff ng damit niya. Ayon sa pamilya Shu, sino mang inapo na nagpahiya sa kanilang mga ninuno ay kukumpiskahin at itataboy sa pamilya. Sa katunayan, kinuha niya ang kumpanya ng parmasyutiko ng kanyang ama, isa lang itong empty shell, ang kanyang ama, si Lu Zimying, ay halos nawala ang lahat at mayroon pa ring utang sa kanya na 10 milyon. Ibinigay ng kanyang ama ang kaguluhang ito sa kanyang anak, si Lujian, dahil hindi niya mabayaran ang utang. Sa pagharap sa may utang na patuloy na humihimok sa kanya na bayaran ang utang, walang magawa si Lujian tungkol dito. Nakita rin niya si Helena na ipinagmamalaki ang kanyang kayamanan sa kanyang WeChat moment sa buong araw, kaya't nagpasya siyang makipag-usap sa kanyang ina, si Shu Chun, at mag-isip ng paraan para labanan ang kunin ng ari-arian ng pamilya ni Helena, mabayaran ang utang. Ang Helena na ito ay nag-post sa kanyang circle of friends, ang Villa, pera, at alahas araw-araw, matagal na nitong pinagselosan si Shu Chun at ang kanyang ina. Ayokong pumirma, sa oras na ito, sa wakas ay tumigil si Helena sa pagiging malambot at tumangging pumirma kahit na ano. Sumigaw si Lujian, hindi sayo, habang nagsasalita siya, ang malaking kamay niya ay parang pang-ipit ng tigre. Hinawakan niya ng isang kamay ang buhok ni Helena at hinayla ito ng malakas, dahilan para hindi ito makagalaw. Hinawakan ng kabilang kamay nito ang kanang pulso nito na may hawak na panulat at isusulat na sana sa kontrata. Nang makitang ganito ang pakikitungo ni Lujian sa kanyang ina,
namula ang mga mata ni Jane Lewis at nawalan siya ng dahilan sa galit. Tulad ng isang baliw na tigre, siya ay sumigaw at sumugod, casual niyang dinampot ang isang florera sa mesa ng alay at binasag ito sa ulo ni Lu Jian. Huwag mong hawakan ang nanay ko, hayaan mo siya. Bang! Nabasag ang florera sa ulo ni Lu Jian at agad na nabasag, isang daloy ng dugo ang damaloy mula sa likod ng ulo ni Lu Jian. Anak, sa sobrang takot ni Xu Chun ay napasigaw siya at agad na napaungol, may pinatay siya. Kabanata 755 nakaramdam si Lu Jian ng matinding sakit sa kanyang ulo, inabot niya at hinawakan ang dugo sa likod ng ulo niya, galit na galit siya at sinipa si Jane Lewis. Sloth, naglakas loob ka pa ring saktan ako. Isang malakas na sipa ang damapo sa tiyan ni Jane Lewis. Agad siyang napaatras at namutla ang mukha sa sakit. Anak, natakot din si Helena at naging berde ang mukha niya nang bumagsak siya sa lupa. Sa sobrang galit ni Albert Lewis ay agad siyang tumayo at umungal habang sumusugod kay Lu Jian. Sobra na ang mararating mo, ipaglalaban kita hanggang kamatayan. Ang kanyang anak na babae ay buntis pa rin, ngunit siya ay sinipa sa tiyan ng taong ito. Sabik ni Albert Lewis na protektahan ang kanyang anak na babae, at baliw niyang inatake si Lu Jian, nag-aapoy ang kanyang galit. Mabilis na umatras si Lu Jian, nakaramdam ng walang katulad na pagmamalaki sa kanyang puso. Sinadya niyang galitin ang pamilya ni Helena at paalisin sila sa pamilya, gusto niyang kumpiskahin ang kanilang ari-arian. Sa totoo lang, hindi gaanong nasaktan ang florera, naputol lang ang anit niya at pinadugo siya. Galit na galit si Lolo Shu kaya naging berde ang kanyang mukha, kinuha niya ang isang mangkok at binasag ito ng malakas sa lupa. Kabaligtaran nito, naglakas loob talaga siyang tamaan ang mga inapo ng pamilya Shu natin sa harap ng mga memorial tablet ng ating mga ninuno, may tao, atali ang pamilya ni Helena ng lubid ng abaka at isabit sila sa malaking puno sa bakuran, alagaan sila ayon sa mga tuntunin ng pamilya. Sa udyok ni Xu Chun, ang buong pamilya Shu ay napuno ng galit. Agad silang sumugod at itinali ng mahigpit ang tatlong kasama ni Helena at idiniin sa lupa. Si Jane Lewis ay walang katulad na galit at nakaramdam ng isang alon ng kawalan ng pag-asa. Bagamat magkaparehas sila ng apelyido, ang mga tao ng Shu family ay simpleng cold-blooded at walang puso sa kanilang pamilya. Ngayong wala dito ang kanyang asawa, kung babalik ang kanyang asawa, hindi niya malalaman kung ano ang gagawin ng mga taong ito sa kanyang asawa. Lumuhad si Helena sa lupa, ang tanging alam lang ay umiyak at humingi ng awa, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ang mukha ni Albert Lewis ay nabugbog at nabugbog ng kung sino, napatakip din ang bibig niya. Tinak pa ni Jane Lewis ang tiyan at mapatla ang mukha, napuno ng takot ang puso niya. Hindi magaan ang sipa ni Lu Jian kanina, maayos ba siya at ang anak ng kanyang asawa? Sa oras na ito, tumayo si Xu Chun sa gilid at sadyang yumuko, hininaan niya ang kanyang boses at sinabing, Jane Lewis, ang asawa mo ay gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa WeChat group noong nakaraan, nawala niya ako sa mukha sa pamilya Xu at muntik na akong hiwa-hiwalayin ng asawa ko, ngayon, ay binibigyan kita ng isang ngipin para sa isang ngipin. Agad na tumingala si Jane Lewis at galit na sinabi, Xu Chun, sinasadya mo ba ito? So what if it is? Ngumisi si Xu Chun at gumamit ng boses na silang dalawa lang ang nakakarinig, bamulong siya sa kanyang tenga. Sa totoo lang, hindi isang family meeting ngayon, ako ang nagsampa ng reklamo sa matandang master, maghanda na tawagan ang pamilya mo sa Yan Capital, at hayaang tanungin ng buong pamilya Xu ang tatlong bulwagan ng pamilya mo. Anak ko, nagkataon lang na nasugatan ako. Sa sobrang galit ni Jane Lewis ay hindi siya makapagsalita. Isang alon ng lamig lang ang naramdaman niya. Mula sa pamilya Xu, ngunit ang grupong ito ng mga tao ay talagang nagplano laban sa kanya, masyado talaga silang walang puso. Sa sandaling ito, lumakad si Lu Jian kasama ang dalawang lalaki at sinabi sa madilim na boses. Maghandang isagawa ang batas ng pamilya, ibitin muna si Jane Lewis sa puno sa looban. Don't touch me. Nagulat si Jane Lewis at agad na pumiglas ng buong lakas. Buntis ako. Huwag mo akong hawakan. Ngumisi si Lu Jian, walang silbi ang pagsisinungaling sa ganitong panahon, hindi mahalaga kung buntis ka o hindi, maaari mo pa ring ibitin ang iyong sarili. Bago niya masabi ang salitang halika, biglang naramdaman ni Lu Jian ang bugso ng hangin sa likuran niya, na sinundan ng mga sigaw ng alarma.
Bago pa siya makapag-react ay bigla na lang siyang nakaramdam ng matinding pananakit sa kanyang baywang, na para siyang nabangga ng humaharurot na motorsiklo, nang hindi man lang gumawa ng ingay, lumipad palabas ang kanyang buong katawan na parang bola ng kanyan, na dinurog ang mesang puno ng mga pinggan at alak na may huwala. Si Jane Lewis ay tumingala sa takot at biglang napasigaw sa gulat. Hobby, sa pintuan, isang maririnig na figure ang nakatayo sa harap ng liwanag, ang kanyang mukha ay malamig, at ang kanyang malalim na mga mata ay nag-aapoy sa galit. Si Alex Dixon yun. Sa oras na ito, bumalik din sa katinoan si Albert Lewis, buong lakas siyang sumigaw, humihingi ng tulong kay Alex Dixon. Napakalamig ng mga mata ni Alex Dixon, pumasok siya nang walang sinasabi, hinawakan niya ang lubid na nagtali kay Jane Lewis at marahang kinurot, ang lubid na kasing kapal ng braso ng bata ay agad na naging abo. Kaagad pagkatapos, binuhat niya pahiga si Jane Lewis at mahinang nagtanong, "Miss, ayos ka lang ba?" Kumukulo ang puso niya sa galit, parang 10,000 toneladang krudo ang nasusunog sa loob ng kanyang katawan. Hindi niya inaasahan na pagkatapos lamang lumabas ng ilang sandali, ang grupong ito ng mga miyembro ng pamilyang Shu ay talagang sasampalin ng kanyang asawa at magpapaluhod sa kanya. Nagsisi si Alex Dixon sa kanyang puso, dapat kanina pa siya pumasok. Kung hindi nagpunta si Jiang Handong sa banyo at pumasok sa mansyon para tingnan ang sitwasyon, hindi malalaman ng mga miyembro ng pamilyang Shu na ito kung ano ang gagawin nila sa kanyang asawa. Malapit na yun, napuno ng luha ang mga mata ni Jane Lewis habang mahigpit na niyakap ang braso ng asawa. Sa sandaling ito, ang kanyang asawa ang kanyang tagapagligtas. Ngumuso siya at mahinang sinabi, "Hubby, ayos lang ako, nasipa lang ang tiyan ko. Pero ngayon hindi na masakit. Hindi ko alam kung ayos lang ang bata." Sipa sa tiyan ng asawa, biglang sumabog si Alex Dixon. Agad na lumabas sa kanyang mga mata ang killing intent habang sumisigaw siya sa malalim na boses, "Sino ang sumipa sa kanya?" Bang, malakas na hinampes ni Lolo Shu ang mesa at umungol ng galit. Alex Dixon, ang pamilya Shu na ang humawak sa sarili nilang mga usapin sa pamilya, ang isang tagalabas na tulad mo ay walang karapatang pumasok, lumabas ka agad. Hindi siya pinansin ni Alex Dixon at nagtanong na may maliit na ekspresyon. "Sabi ko, sino ang sumipa sa'yo? How dare you?" Bumalik sa katinoan si Shu Chun sa oras na ito, nang makitang sinisipa ni Alex Dixon ang kanyang anak mula sa likuran, sumakit ang kanyang puso at nagalit, agad siyang sumigaw, "Kunin mo siya at bitiin para magsilbi sa batas ng pamilya." Nag-react din ang ilang malalakas na kamag-anak ng Shu family at agad na sumugod kay Alex Dixon. Hindi kumikibo si Alex Dixon, akmang susugod na sila, bigla niyang itinaas ang paa at sumipa sa ere. Bang, 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 ang ilang mga kamag-anak ng pamilya Shu ay sinipa pabalik at nahulog sa lupa. Zero si Alex Dixon naman ay napanatili ang posture ng pagkakahawak sa asawa, hindi siya kumikibo, parang walang nangyari. Sa sandaling ito, si Lu Jian ay nanginginig na bumangon. Nang makita niyang sinisipa ni Alex Dixon ang ilang tao, nagulat din siya. Itong batang ito, hindi ko nakita ang galing niya. Gayunpaman, ito ang pamilya Shu, at marami sila rito. Si Alex Dixon lamang ay hindi makakagawa ng marami. Sa pag-iisip nito, agad na nakaramdam muli ng kumpiyansa si Lu Jian, nang makitang tumatakbo ang mga bodyguard ng pamilya Shu, walang takot niyang sinabi, "Sinapak ko ang asawa mo." "Ano, walang galang ang asawa mo sa mga ninuno ng pamilya Shu. Eksperto ako sa pamilya." "Buti naman umamin ka." Tuma-NGO si Alex Dixon at maingat na inilagay si Jane Lewis sa gilid. Naramdaman ang layunin ng pagpatay mula kay Alex Dixon, bumili ng tibok ng puso ni Lu Jian, mabilis siyang sumilip sa gitna ng grupo ng mga kamag-anak ng Shu family. Sa pagmamasid pa lang niya ay bigla niyang naramdaman ang paglabas ng kanyang paningin, at nakita niya si Alex Dixon na biglang sumulpot sa kanyang harapan na parang nag-teleport. Agad na napasigaw si Lu Jian sa takot. Ngunit bago pa siya matapos, hinawakan ng malaking kamay ni Alex Dixon ang kanyang buhok na parang pang-ipit na bakal, idiniin ang kanyang ulo, at bumagsak sa hapagkainan para sa mga tabletang ninuno. Bang, tumalsik ang dugo sa lahat ng direksyon. Ang sandalwood table sa ibaba ng table ay hindi nakatiis sa malaking impact at nagkapira-piraso. Nahulog din sa lupa ang ancestral tablet sa mesa. Abangan ang susunod na kabanata.